tatanggalin nga ba si Bimbi sa Itbulaga? Palaging binibigyang diin ni Bimbi na ang pangunahing prioridad niya ay ang pag-aalaga sa kanyang ina habang nagpapatuloy sa gamutan nito. Tsaka kung matatandaan po ninyo, inamin po ni Bimbi na siya po ay nag-enroll kasi parang papasok na siya sa college. Nako, eto na. Dahil talaga namang pinag-uusapan to online. Tatanggalin daw si Bimbi sa Itbulaga. Kaampo at production, nilinaw ang fake news sa gitna ng hot trending Maybe Love Team, Metro Manila, Philippines. So yan ang ating pag-uusapan. Paano nga ba nag-ugat ang mga usaping ito at humantong sa ganitong balita. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit po na rin ang notification bell for more showbiz updates. Eto na, dahil talagang mainit at pinag-uusapan po ito online. Tatanggalin daw si Bimbi habang top trending at number 1 online hot topic ang Maybe. Ito ang bumabalot na tanong sa buong social media matapos kumalat ang mga clickbait headlines at mga usap-usapang chismis na matatapos na umano ang pagiging guest host ni Bimbi Aquino Yap sa pananghaliang noontime show sa Itbulaga. Mula nang mag-reunite sina Bimbi Aquino at Raisa May Dizon noong kaarawan ni Raisa, sumabog sa internet sa nostalgic at kilig vibes mula sa kanilang muling pagkikita matapos ang higit isang dekada. Simula noong blockbuster movie nilang My Little Bossing 2013 ay naging paboritong subaybayan ng mga dabbercads at netizen ang tinaguriang Maybe or Raisa May at Bimbi Love Team. Kaya naman nang maglabasan ng mga haka-haka na tatanggalin o ipapatigil na ang paglitaw ni Bimbi sa show, agad na nag-fire up and Gen Z online community. Agad namang dumaan sa verifikasyon at paglilinaw ang usapin upang ibigay ang totoong kaganapan, facts at malalim na commentary sa likod ng kontrobersyang ito. The fact check, tatanggalin nga ba si Bimbi sa Itbulaga? Upang maging formal at patas, narito ang ilan sa mga verification, no? Yung binerified na truth or katotohanan ukol sa estado ni Bimbi sa Itbulaga. Eto na, walang issued termination o pagsibak. Walang opisyal na pahayag ang TVJ Production o ang management ng Itbulaga na tinanggal o tatanggalin si Bimbi sa programa. Guest hosting arrangement mula sa simula ang pag-appear ni Bimbi sa Itbulaga ay pumasok bilang guest host, special co-host. Hindi kailanman inanunsyo na may lifetime exclusive contract bilang regular main host ang binata sa kasalukuyan. Kaya't ang pagbabago sa kanyang schedule ay nakadepende sa kanyang personal na availability at mga prioridad sa pamilya. Pagsasaalang-alang sa kanyang ina or Kris Aquino, kilala ang pamilya Aquino sa pag-uuna ng kalusugan ng Queen of All Media na si Kris. Sa katunayan, sa mga panayam at social media updates, palaging binibigyang diin ni Bimbi na ang pangunahing prioridad niya ay ang pag-aalaga sa kanyang ina habang nagpapatuloy sa gamutan nito. Sa rating at digital views boost, ang tambalang Bimbi at Raisa May pati na ang surprise appearance si Kris Aquino ay nagtala ng 10 milyong digital views sa social media platform tulad ng TikTok, Facebook at YouTube. Mula sa business at productions perspective, walang dahilan ang isang noontime show na tanggalin ang isang nagdadala ng napakataas na engagement at viewership. So what's the verdict? Ang balitang pinaalis o tinanggal si Bimbi ay isang pure clickbait, fake news trend na binuo ng ilang usoserong channel sa social media at ilang mga usoserang post, no, na wala naman talagang malinaw na kasiguraduhan upang makakuha ng views, engagement gamit ang pangalan ni Raisa at ni Bimbi. Bakit nga ba umugong ang chismis? What is the root of the rumors? Bakit nga ba biglang napaniwalang ilang netizen na may dahilan para alisin si Bimbi? May dalawang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong impression sa online world. Ang
pagbabago sa interactive vibe at boundaries. Nang simula ang reunion ni Bimbi at Raisa, labis ang ipinakitang pagiging sweet at clingy at paulit-ulit na asaran sa studio. Subalit nang mag-adjust ang produksyon upang maglagay ng kaunting pacing or boundaries upang maging mas maayos ang tagpo ng segment at hindi magmukhang sobrang pilit, inakala ng ilan na manonood na pinapalamig o pinipigilan na ang dalawa. Scheduling at personal commitments, no? Dahil hindi araw-araw ay pwedeng sumabak si Mibi sa live broadcast dahil sa kanyang personal at pampamilyang responsibilidad. Ang mga araw na wala siya sa entablado ay agad na binigyan ng maling kahulugan ng mga spekulador bilang pagkatanggal sa show. Tsaka kung matatandaan po ninyo, inamin po ni Bimbi na siya po ay nag-enroll kasi parang papasok na siya sa college at ang kanyang tinitake na kanyang course is maglolo tapos magdo-doktor pa siya. Sabi niya po kanina ng live sa Itbulaga na kung kaya niyang pagsabayin yung dalawang course, no, dual course po yung kukunin niya. Kaya talagang medyo hindi talaga natin regular na makikita si Bim. Pero hindi ibig sabihin no, na tinanggal na siya. So, ang penomeno ng Maybe at Gen Z Dynamics upang mas maunawaan kung bakit ganito na lamang kalakas ang reaksyon ng publiko sa bawat galaw ni Bimbi at Raisa May. Kailangan din tignan natin yung Gen Z culture lens, no? Yung kanilang childhood nostalgia noong 2013 at ang kanilang surprise reunion ng 2026 na nagdulot ng Maybe viral craze. Sa My Little Bossing era na nagkaroon ng 25 plus million views and organic kilig na talagang nagbigay ng authentic nostalgia na lumaking kasabay. Mula pa noong 2013, My Little Bossing, nakita na ang buong bansa ang pakikitungo ng dalawa ni Vic Soto at Chris Aquino. Ang Gen Z audience ay nakakaramdam ng organic connection dahil sina Raisa at Bimbi ay kapwa lumaki sa harap ng kamera. Hindi sila puniwersang love team na ginawa sa workshop. Mayroon silang totoong kasaysayan, the unfiltered charisma at naging refreshing para sa mga manonood ang pagiging tapat at galang ni Bim. Mula sa kanyang mga hirit tulad ng Technically, Raisa is my first kiss hanggang sa pagsusot ng damit na may letter R at pagbibigay ng regalo. Pinakita ng dalawang isang uri ng interaksyon na hindi pilit ngunit nakakapagpadala ng kilig wave sa banla. And of course, syempre, meron din tinatawag na respect and values in modern dating culture. Sa gitna ng mabilis at madalas ay walang malinaw na label sa pakikipagkapwa kabataan ngayon, ang pagpapakita ni Bimbi ng formalidad, pagrespeto kay Raisa at pagpapatunay ng kanyang inaatang pamilya ang una niyang prioridad. Tulad ng pag-donate ng kalahati ng kanyang unang sweldo ay nagbigay ng napakagandang halimbawa sa Gen Z viewers. And comparison table, fact versus speculation sa issue ni Bimbi aspect, umaalingaw-ngaw sa chismis social media ang totoong kaganapan or yung tinatawag na fact status sa Itbulaga. Tinanggal ba siya or pinaalis raw ng management ay nananatiling welcome co-host pa rin tuwing tugma ang kanyang schedule. Ang kanyang relasyon kay Raisa May ay nagkakaalitan kaya hindi na masyadong nag-uusap. Maayos ang ugnayan at ang malalim na respeto sa isa't isa bilang magkaibigan mula bata. Dahilan ng pagliban, may usaping internal production. So, it doesn't mean na pag wala siya is meron na talagang hindi kagandang nangyayari. Meron tinatawag na internal production na usapin, nakatutok sa kalusugan at pangangailangan ng kanyang ina na si Chris Aquino. Tugon ng kampo, nagagalit at magdidemanda daw at nagpapatuloy sa karaniwang ginagawa ang pinapalampas sa mga walang batayang rumor. Bakit hindi dapat mabilis maniwala sa fake news? Sa panahon ngayon kung saan ang algorithm engagement ang nagpapatakbo sa mga social media platform, napakabilis gumawa ng mga sensationalized na kwento. Ang formula ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon ay simple. Kumuha ng dalawang pangalang napakainit sa trending list like Bimbi and Raisa, gawa ng dramatiko at negatibong anggulo. Diba? Tatanggalin na, tas nag-aaway, maglagay ng paulit-ulit na boses na AI or lumang video clip bilang patunay. Bilang mga matatalinong manonood at Gen Z netizen, mahalagang matutunan ang critical viewing. Suriin ang pinagmula ng balita ba ay nanggaling sa opisyal na social media pages ng Itbulaga or TBJ Production o sa mga kilalang mainstream news outlets.
Tingnan natin din yung context. Ang kawalan ba ng isang artista sa loob ng ilang araw ay nangangahulong agad na tinanggal na ito? Sa mga guest host ay may paiba-ibang schedule batay sa kanyang mga kontrata at availability. Kaya huwag tayo maging biktima ng clickbait. Ang tambalang maybe ay patuloy na nakakakuha ng suporta dahil sa kanilang magandang chemistry. Ang pagpapakalat ng kwentong pinaalis ay isang taktika lamang upang sirain ang momentum ng kanilang trending moments. Kaya wag tayo masyadong magpapapaniwala sa mga fake news. So, yung balita na siya po ay inalis, tinanggal, inalis, lahat po yan ay fake news at yan po ay matinding spekulasyon lamang.